Ako po si Gilbert Gonzalez Jr., isang registered nutritionist dietitian. Napaka-importante ng diet para maiwasan natin yung pagkakaroon ng stroke. Unang-una, kapag maayos ang diet natin, ay iwasan natin yung build-up ng cholesterol sa ating mga blood vessels. Kapag nagkaroon kasi ng pag-build-up ng cholesterol doon sa ating mga ugat, doon nagkakaroon ng tinatawag nating mga atherosclerotic plaque or tumitigas yung ating mga ugat. At pagka nagkaroon po ng breakdown po nun, yung plaque po na namuo sa ating mga ugat at pumunta po yan sa ibang parte ng katawan natin, doon po tayo nagkakaroon ng stroke. Meron tayong tinatawag na DASH diet or Mediterranean diet. Pag sinabi nating DASH diet, ito yung mga dietary approaches to stop hypertension. So, dito, pag sinabi nating DASH diet, ito yung mga pagkain na low in trans fat, pero mataas po siya doon sa ating mga healthy fats na tinatawag. So, ano yung mga pagkain na to? So, nagre-revolve ito kadalasan sa mga isda, sa mga lean protein sources gaya ng chicken, yung mga plant sources natin gaya ng tofu, isa rin dito yung mga nuts, seeds. So, ito yung mga madalas na kinakain ng mga tao sa paligid ng Mediterranean, yung area ng Mediterranean Sea, na nakita ng siyensya na kapag ito yung kinain or in-apply ng isang individual, mas mababa yung tsansa ng pagkakaroon ng hypertension. Kasi tandaan natin, ang hypertension, ito ang tinatawag na silent killer. Hindi natin ito nararamdaman kadalasan. Pero habang nagkakaroon tayo ng edad, mas tumataas ang risk natin sa pagkakaroon ng hypertension at pag hindi po natin na-control ito, dito po nagkakaroon ng stroke. Alam naman natin na ang mga Filipino dishes is nagre-revolve sa tinatawag nating umami or medyo may kaalatan yung timpla ng ating mga Filipino dishes. Pero pag in-apply natin ang DASH diet or yung Mediterranean diet, kailangan limitahan natin yung salt intake natin. So at least less than a teaspoon a day yung ating consumption ng ating salt. So iwasan na po natin yung labis na paggamit ng ating mga condiments gaya ng patis, toyo, or yung pagdagdag pa po natin ng mga vetchin. Yung mga ganong bagay po kasi or yung mga food items na yon, nakakadagdag po ito sa ating salt intake sa pang-araw-araw natin. Isa rin sa dapat nating i-consider is yung mga tinatawag nating high fiber food items. Kasi pag mataas ang fiber intake natin, unang-una, nakakatulong po ito sa pagpapababa ng cholesterol at nung ating ibang waste product sa ating mga pagkain. So ano ba yung mga pagkain na matataas sa fiber? Unang-una yung ating mga vegetables, particular na yung ating mga fibrous vegetables, yung ating mga root crops, gaya ng carrots, singkamas, yung mga ganong gulay. Isa rin sa mga pagkain na mataas sa fiber na dapat nating i-consider na kainin or idagdag sa ating diet is yung ating mga prutas. Particular na, isang example dito is yung pinya. So kapag kinakain natin madalas yung mga gulay at prutas na gaya po ng nabanggit ko, asahan natin na bababa yung tinatawag nating bad cholesterol at tataas naman yung tinatawag nating good cholesterol. Ano ba ang mga practical tips na pwede nating i-apply sa pang-araw-araw nating pagkain o yung sa everyday living natin? So siguraduhin natin na at least yung kalahati ng pinggan natin kasi meron tayong tinatawag na Filipino plate. Yung Filipino plate, at least kalahati doon dapat meron tayong gulay or vegetable servings. Kung maglalagay kayo ng prutas sa inyo pong diet, at least 2 to 3 servings ng prutas ang kainin po natin sa loob ng isang araw. Mas maganda kung pipiliin natin na grains o kanin is yung whole grains gaya ng brown rice, red rice, black rice. Kapag ka brown rice or red rice ang pinili natin, asahan natin na mas mataas ang fiber intake natin sa pang-araw-araw. Isa rin na dapat nating i-consider sa ating diet is yung pag-lean natin doon sa mga tinatawag nating lean meats, gaya ng chicken at pagkain po natin ng isda na mas madalas kaysa doon sa pagkain po ng mga tinatawag nating red meats, gaya ng pork at beef. Dahil unang-una, ang pork at beef, nasa pagitan ng muscle fibers nito, yung fat or intramuscular, yung taba na nandito. So, mas mahirap pilian, hindi tulad ng doon sa ating mga manok, kung saan ang manok
nasa balat nito yung fat. So pag tinanggal natin yung balat ng manok, mas bumababa yung fat content nung nakakain po natin. Syempre, pag sinabi natin doon sa ating mga fish or sa ating mga isda, ito po yung tinatawag nating mga healthy fats, kung saan rich ito sa omega-3 at omega-6 fatty acids. So paano natin to i-apply sa ating pagkain? So, unang-una, ang isang example ng isang healthy na pagkain is grilled bangus. So, di ba, pag sinabi nating bangus, pwede itong lutuin by fried. Pero kapag gusto nating mas maging healthy to, gamitan natin ito ng mas less na oil. At kung gagamit tayo ng oil, gamitin natin yung mga plant oils. Isa rin is yung ensaladang talong, na merong talong, patatas, okra, so yung iba't ibang klase ng gulay. So kapag itong kinakain natin, mas makulay yung plato natin or marami po siyang food items na iba't iba po yung kulay, tendency po nito, mas healthy po yung kinakain natin. Para sa atin namang mga inumin, tandaan natin kung may iwasan po natin ang consumption ng mga alcoholic drinks, mas maganda. Kasi tandaan natin, for every gram or for every ml ng alcoholic drink na iniinom natin, ito ay converted into 7 kilocalories. So kung i-compute natin, for 100 ml na ininom mo na alcoholic drink, nakakakuha ka ng 700 kilocalories. Kung fruit drinks naman ang gusto natin, tandaan natin na the less processed yung ating pagkain, the better. So kapag ginawa natin siyang fruit juice, so mas bumababa yung fiber content kasi syempre nagkakaroon ng pag-breakdown ng fiber. Unang-una kapag binlender siya or ginrind or minash natin yung prutas, mas bumababa yung fiber content niya. So, mas maganda kung kakainin na lang natin siya ng fresh. Muli, ako po si Gilbert Gonzalez Jr., isang registered nutritionist dietitian ng NephroPlus Philippines. Tandaan natin, a healthy tummy equals to a healthy family.